sowing and reaping, and we're creating a lifestyle out of this. Pero gusto ko, hindi ko lang na-instruct yung gumawa po nito, pero ang diin natin talaga ngayon, ito ay maliit na to, comprehensive sowing. Mas malawak na pagtatanim, dadamihan natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, magtatanim tayo rin sa labas ng church. Amen. So mamaya po, may offering po tayo. Meron po tayong special basket po dito. Part of that would be for Laos. Ano? So please, if you like to be part of the Team Laos, sending them off by your offering. Alright? Sige po. Tayo lahat. Tayo. Basahin natin ito. Together? Ready? Go. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, ibinibigay nyo ang 10 bahagi ng herbabuena, ruda, at iba pang halamang panimpla sa pagkain, ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin nyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Amen? Alright. Sabi mo nga sa katabi mo, magtatanim tayo ng todo. Amen. Please be seated. Dapat po, within the week, every day, conscious tayo na magtanim sa buhay ng mga tao nang naisip nyo ay, tanim ko to kay Lord. Ganun, ha? Ano ba ang gusto nating i-din dito? Ginamit po itong mga herbabuena. Ano ba yan? Herbal, okay? From the word herbal. Ang paborito po pala nila nung araw ay mga herbs eh. At pinagkakakitaan nung araw pa. Na-overtake lang tayo ng Western medicine, pero nung araw po pala, ang laki ng kita dyan. Nagtatights po sila sa pamamagitan ng mga herbal medicine. Mint is perhaps popularly known as a remedy for digestive problems. Taking mint oil reduces abdominal pain and helps treat irritable bowel syndrome without producing side effects. Tanda mo, kumakain po sila ng karne, di ba? May tupa, may kambing, may baka, kinakain po nila yan. And so, isa sa mga problema po na discover nila is bowel movement. And herbs helps, no? Siguro po, pinapahid, yung iba, iniinom. Alright? At yung mga Pariseo po, negosyo po nila yan. They tax himself if he paid tithe of a mint. And it was too common. Okay? Kasi po, tithing ang isa sa mga pinag-usapan dyan. Yung pala, may negosyo pala itong mga saserdote. Okay? Ang isa pong binanggit din, yung ruda. R-U-E, ruda. Okay? Is a native into the Middle East and is still widely grown, especially by rural people. It is a member of the family of the Sayerbabuena, Rudaitrus fruits. Villagers used the plant as a herbal tea. Yun, iniinom naman to. Or as a flavoring for black olives. Yung ruda ay dito lang po nabanggit, isang beses lang sa Lucas 11:12, 42. Okay? Wala nang iba. Pero this is an indication, kasi po all through the scriptures, ang dami pong mga herbs na nabanggit din. Parang mga sambong dito sa atin. Ano pa ba yung isa? Yung gamot sa... ito na naman ako, nalilimutan ko na naman, kinabisado ko kanina yun eh. Yung mga malayo ka pa, naamoy mo na, ano ba? Mga tanglad din, no? Mga ganon. Pagka masakit ang mataas ang presyon ng tatay mo, pinapainom natin. Ganon po sila. Okay? Ngayon, ginawa po nilang hanap buhay yan, naging negosyo po nila yan. And so, meron silang pang tithes. Okay? That's how they do it. Ang dami po pala namin kausap ngayon, nagtitinda po ng mga essential oils. Yun po ang mga tawag nila eh. Ito, hindi iniinom, hinihigop. Hindi, sinisinghot. Okay, ganon. Tapos pahid-pahid. At ang paniniwala po nila, ang turo po ay mas mabisa yan kaysa sa mga iniinom mong mga chemicals. Alright? Something to think about. Medyo mahal dito sa atin ngayon. Ha? Puro extract po kasi yan eh. Pero ang laki po ng tulong. Ang dami po mga testimonials niyan sa YouTube and then sa Facebook also.
Very expensive, pero sabi nila, kung magpapa-hospital ka, expensive din. Okay? At doon po, yung mga ibang mga Christians na nagtitinda niyan, malaki po rin ang binibigay nilang kaloob sa church. Pero hindi na po yun ang topic natin. Pinagalitan sila ni Jesus. Pinagalitan sila. Bakit? Sabi niya, bakit puro church lang iniisip nyo? Two extremes. Yung iba, walang pakialam sa church, papaluin ni Lord yan para lumapit sa church. Okay? Ito naman mga Pariseo, puro church lang, papaluin ni Lord yan para lumabas din konti, tumungtong sa lupa. Amen? So nakikita niyo kung ano ang gusto ko sabihin, ha? Jesus said, "What sorrow awaits you, Pharisees? For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore justice and the love of God." You should tithe, yes. Hindi tinanggal ni Jesus yung turo ng tithing. Huwag po kayo maniniwala dun sa mga turo sa internet. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Extremes po ang tinitira ni Jesus dito. Sabi niya, okay naman nagtitithes, pero wag mo sabihin na nagtithe na ako, tapos na yung paglilingkod ko kay Lord. Meron po palang pag-aasikaso sa iglesia, sa templo, pero teka muna, hindi puro templo ang buhay. Meron ding mga panlabas. Kaya po tama po ang gagawin ni Abby sa ni Sheila. Lalabas po sila, pupunta po sila sa ibang bansa. Maganda po ron, ano? And people are very hungry. Buddhist nation. Okay? Now, saan po kinuha ni Jesus yung turo na to? Kasi si Jesus po nag-aral din po ng Bible at hindi po siya nagtuturo basta-basta. He took it from Micah. Can we read together? Ready? Go. Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen? It was taken from Micah who preached on justice. Ibig sabihin nun, asikasuhin mo yung neighborhood mo, baka may inaapi dyan, pagtanggol mo naman. And number 2, sabi niya, make sure you express your love for God all the time. Amen? Sabi nga niyo salitang to, balance. Okay? Hindi ho po pwedeng, meron akong naasikaso, marami akong negosyo. Hindi pwedeng puro ganun lang po. Sasabihin ni Lord, meron akong gawain, ang tawag ay simbahay. Tumulong ka ron. Pero hindi po pwedeng puro simbahay, ano? Hindi pwedeng puro yon. Asikasuhin mo naman ang iyong mga ibang kapitbahay. Magsimbata ka naman. Okay, balance. And so to be about our Father's business, ito po yung proposition ko, is tithing, yes, but tithing with love and justice. Balance. Amen? So dapat po, ganun po tayo mag-isip. Di ba nagbigay na ako kay Lord, tapos na yung responsibilidad ko. Pinabayaan yung kanyang anak, pinabayaan yung kanyang manugang, hindi inasikaso yung kanyang biyanan. Dapat po pala ay merong tayong ganun pagtingin. Kundi pasama tayo sa papagalitan ni Lord. Hindi ka lang pang seremonya. Di ba? May mga tao, ganun lang. Gusto lang, maawit-awit kay Lord, pa-pray-pray. Hindi po ganun. Meron pong justice pala. The reason we work for justice is that God works justice. Sinasali ka ni Lord kasi po yun ang kanyang misyon. Naghahanap siya lagi. Sinong mga walang makain dito? Sinong mga nagdarahop? Sinong nagkukulang? At iisipin niya, ay mga taga-MCC, punong-puno lagi bigas nito. Sino yun? Si Ate Telma, marami palang bigas yan. Kakausapin ka niya, ikukonvict ka niya pag nakadinig ka ng mga istorya, no? Amen? Kasi tinulungan ka ni Lord, na-secure na yung buhay mo ngayon, and because God secured you, then you would be significant to other people. Amen? Ano yung 3 level na yun? Survival level, naturo ko na yun, di ba? Yung lagi ka na lang nag-iisip ng, walang pambayad ng kuryente. Gano'n, di ba? Survival po yun. Pero number 2, secured level, paparatingin ka ni Lord doon. Bakit? You're faithful. Pero kailangan mayroong pangatlong level, significance level.
He will bless you to become a richer for others. Ito na. Luke shows how Pharisees believe only in themselves. Instead of practicing love, mercy, and compassion, God wants them to be fair to other people and to love God also. So ang tanong ko ito, tumutungtong ka pa ba sa lupa? Amen? Nararamdaman ka pa ba? O masyado kang devotion lang ng devotion, pero nakakulong ka lang, you stay home, tapos computer, tapos puro gadget, people don't feel the church anymore. Do you see the problem? Minsan po, wala po akong sasakyan, madaming beses, no? Nahihiram yung sasakyan na ganyan. Ang gagawin ko, dahil gusto ko na umuwi, maglalakad ako. From the church, I'll go home. Meron akong mga ilang karanasan nakakatawa, no? Hihintuan po ako ng isang nagmumotor. Sabi niya, papunta po ako sa San Jose, baka gusto niyo pong makisabay, no? Kasi po, nakaayos po ako. Sabi niya siguro, wala siguro pamasahe yung mama. So, hihinto po siya. Sabi niya, papunta po ako ron, gusto niyo pong makiangkas. Ay, sabi ko, thank you very much, dyan lang ako, dyan lang. At ako naman, iniisip-isip ko ay, mukha wala pala akong walang pamasahe. Pero minsan may ganito. Taga rito lang, kilala niya ako, inintuan ako ng tricycle niya. Pastor, sakay ka na. Sasakay po ako. Kahit malapit lang. Alam niyo kung bakit? I would like to engage people. I would like to hear their stories. Kumusta ka ba? Asa yung asawa mo? Asa yung mga anak mo? It's good to connect with the world. That's what justice and what love is all about. Are you with me? Huwag pong sariling daigdig lamang. Once in a while, may mga papatawag po ako ng mga tao, mga pastor sa office, magme-mentoring po kami because I would like to feel what other churches are doing also. Connect to people. Amen? Minsan mo may tatawag sa akin ganito. Nako, yung mga member namin, konsumisyon, gumaganon po, no? Bakit? Ano ba nangyari? Sabi niya, pag tatawagan ako ng mga magulang ng mga youth namin, bakit? Kasi sabi niya, yung mga anak namin, gabi na, wala pa. Tatawagan pala, pastor. So, ang gagawin niya ngayon, alam niya yung number, tatawagan niya ngayon. Asan ba kayo? Ay, nandito po kami sa bayan, nagmi-milk tea. Gumaganon na. Ito ngayon ang sasabihin ng pastor doon sa miyembro niya. Sabi niya, naku, kayo talaga, umuwi na nga kayo. Ba't di nyo gawayahin yung mga taga-MCC? Hayo ng hayo. Natutuwa ba kayo sa ganong kwento? O nakakainisan tayo na? And so it's good to feel the crowd, feel the needs of people. Amen? That's what Jesus is saying. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi niyong yan, pati kami kinukutya po ninyo. Hindi lang kinikilala pala si Jesus bilang guro. He was rejected during his time. Kaya pinagalitan sila lalo ni Lord. Kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan, hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa nyo ang ibang nais pumasok. Is that something you see yourself? Manbawa, busy-busy ka sa paghahanap buhay, lagi kami labada, lagi kami pinaplansya, pati ba naman anak mo, pipigilin mo sa pagpunta sa church, sa pag-involve sa simbata? Baka po, we will apply justice more by applying tolerance to some other people connected to it. Ito po, sabi niya, huwag lalapit dyan kay Jesus. Pinabawalan po yung mga tao. Samantalang sila lang ang ayaw lumapit kay Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, payagan mo na yung anak mo. O baka baligtad. Payagan mo na yung lola mo magsimbata. Okay? Now, justice and love of God. Minsan po, nadidinig ko to sa mga kapatiran, sa bawat mga Christian, sa mga pastor, sinasabi rin to binibigay namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Pagka nadidinig ko po yan, naaantig po ako sapagkat sabi ko parang may mali.
Sapagkat hindi po sinasabi yan. Are you with me? Ang tanging makapaghukom, ang makapaghahatol, na naibigay nga ang pinakamataas na papuri, is not you. The judge, if you have given the highest honor and glory to God, is God Himself. And so it's only a lip service. Ang sarap po sabihin yan, ang sarap banggitin, parang okay, pero hindi po tayo maghuhusga kung naibigay mo talaga ang pinakamataas na papuri sa Diyos at pagsamba. Do you understand that? Something to think about. Why? Hindi po kasi porke, Lord, pinupuri kita. Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you saan? Diretsuhin mo si Lord. Hindi pwede puro salita. Lord, salamat po. Muntik po ako mapahamak pero iniligtas mo ako. Make a concrete statement to the Lord. Complete your praise to Him. Pero ito pong aspetong ito, hindi dapat sinasabi yan. Sapagkat ang Diyos lang. Itong taong ito, ibinigay niya ang pinakamataas na offering, pinakamatinding papuri, at pinakamatinding paglilingkod. It's a judgment statement. Kaya mo bang hawakan niya ng isang oras? Magaang ba ang pinya? Magaang ba? Aris? Magaang lang, ano? Lalo na yan, magaang lang. Depende sa laki? Okay. Tanong, Jay, kaya mo bang hawakan niya ng isang oras? Ganyan. Kaya, di ba? Kaya naman, di ba? Jen, kaya mo isang oras? Kaya, no? Gang lang yan eh. Kaya. Okay? Hindi, ito mismo. Kaya, no? Ito. Isang araw, hawakan mo yan. Nakaganyan ka lang, walang gagawin. Yun lang. Kaya niya? Kaya siguro, pero kung may nakabantay lang na hapon, mangangawit. Depending on your capability. Now, I just use this kasi po may mga taong hindi talaga makapagbibigay ng justice sa love of God. Alam niyo kung bakit? Hawak-hawak niya yung sama ng loob niya sa loob ng isang buwan. Hawak-hawak niya yung kanyang galit sa kanyang puso sa loob ng isang taon. Kaya ba? Kaya ba yan? Kaya ko pa ito. Hindi ko siya babatiin talaga. Kaya ko to! Oh, sige, kayanin mo. Kakayanin mo, siguro po talaga eh. Lalo na kung nanggigigil ka. Di ba? Valentine's Day ngayon, hindi, kaya ko to. Hindi ko siya talaga papatawarin. Lahat po kakayanin mo, pero ang tanong ay, tama ba yun? Nakayanin mo. Hindi ka tuloy makapagbigay ng katarungan sa iyong kapwa. Sa iyong sarili. Sa Diyos na nagbigay ng talento sa iyo, hindi ka makapaglingkod. Bakit? Punong-puno ka, nakakapit ka ron eh. Hawak-hawak mo yung isang bagay na hindi naman dapat hawakan ng isang taon. Sabi ni Jesus, kung merong galit ka, patawad ka agad. Keep short accounts. Huwag mo hayaang lubugan ka ng araw sa iyong mga ngit-ngit. Amen? Are you with me? So, babalikan ko kayo. Magaang ba yung pinya? Magaang yan. Kayang-kaya yan. Magaang ba yung hindi magbabate? Magaang lang yon, pero sa loob ng isang taon, hindi mo babatiin yung magulang mo, yung biyanan mo, yung kapitbahay mo, pag nakita mo siya. Kayang-kaya yun, magaang lang yon, pero talaga, for the rest of your life, something to think about. That's why we could not serve God. Meron ka mga lugar na hindi ka mapuntahan. Bakit? May hawak-hawak ang pinya. Bitawan natin yung mga pinya natin. Now, in history, eto na, papakita ko sa inyo yung context, ba't kailangan tayo magganito. The context has a pattern. May padron po yan eh. Pagka nagpa-prophesy po ang Bible, halimbawa po, ano sabi ni Jesus? You neglect. Sa tingin po ng Bible, betrayal po yan. Kasi po meron siyang relasyon sa iyo, there is a covenant, at meron siyang papagawa sa iyo. And so you neglect justice and the love of God simply because may hawak ang pinya eh. Meron kang ayaw batiin, mga Samaritano. Ayaw mong batiin si Jesus kasi po bagong relihiyon. Okay? Now, eto ngayon, may nangyari po sa kanila. Sabi ni Jesus, dahil hindi niyo ako pinapansin, yung mga turo ko, hindi niyo pinapansin,
Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita niyong iyan ay iguguho. At walang matitirang magkakapatong ng mga bato. Kailan po natupad yan? 70 AD. Nilusob po sila ng Rome, General Titus. And so there is a destruction. This is a pattern. There is a warning from your betrayal, and then yung neighborhood natin will be destroyed. Papanoorin na lang ba natin? Pero sabi po niya, He has raised us up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Madali po itong pandaan, BDS. Start with betrayal, and then there will be destruction, and then salvation. All through scriptures, padron po yan. Subukan yung nakipagtipan ka kay Lord, tapos tinalikuran mo yung tipan mo, meron pong destruction. Pero agad-agad, sasabihin ni Lord, liligtas kita, magbalik loob ka lang sa akin. Amen? So kailangan po, makikilahok tayo sa lipunan natin, huwag natin pababayaan. Sapagkat your neighborhood is betraying God. And when they're destroyed, you will be affected also. Parehong padron. Look at these words. Huwag kayong magpabaya kanino man sa anumang paraan. This one is from Paul. Hindi na kay Jesus to. Hindi darating ang araw ng Panginoon, wika po niya, hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. There will be a betrayal. Pero sabi niya, may salvation, darating yan. Pero sabi niya, hindi darating ang rapture, hindi darating ang second coming, hanggat hindi darating ang paghihimagsik. At dahil dyan, sabi niya, natyak na mapapahamak ang maraming mga tao. Tatlong bagay po ito, So meron ba pinapagawa sa Lord sa'yo? Lagi niya sinasabi sa'yo, Sige na, mag-open ka na ng simbahay. You're betraying. Tumulong ka na rin sa cell leader mo. You are betraying. Kaya dapat po ay maging conscious tayo. Kaya nakakatuwa po kapag meron po tayong mga pinupuntahan. Kasi po, sinususpend po natin yung mga judgment ng Panginoon if we obey. Amen? Sabi yan. Sa Rizal po, dami na po nila. Ang lakas na. Sabado, natuloy ba yun? Kahapon? Ang lupit, di ba? Okay, now. Kaya na tayo gumagano kasi hindi po pwedeng pong puro church. Kaya po tayo, nagtatarget po tayo ng mga outreaches. Gusto ko yung salita ni Bishop sa MCC, ano yan? Missions Conscious Church. Pwede rin Missions Concerned Church. Pwede kayang Muñoz Christian Catering na lang. Alright? Now, ang daming kwento po ni Jesus dyan. Kasi po, baka gumanito po kayo, Nag-iipon kayong marami, sabi niyo. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Ang dami kong ani ngayon, I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. Panahon po ng mga surplus kasi ngayon. Paangat ng paangat ang buhay ng mga Christian. Binebless sila ni Lord. And so he would think, I have surplus. I have something for myself. Napapaganon. Kaya puro ang dami, I have, I will. Puro, nagiging makasarili ka, betrayal. Problema po yan. Okay? Ang gusto ni Lord, narrow road. Kung hindi, naisip niyo ba ito? Yung bahay mo ngayon, yung kotse mo ngayon, nai-enjoy mo ba? Yung trabaho mo ngayon, yung pamilya mo, nai-enjoy mo? Good. Pero it's not for you to just enjoy. You get to use them. Kung may kotse ka, paggamit mo sa outreach. Amen? Kasi para ka nakatungtong sa numero, Ganun ho magturo ang Bible. Sige, enjoy mo lang ng enjoy yan. Ayaw mong ipashare, kukunin ko yan isang araw. Isang araw, magtutulak ka ng ganyan. Ay, electric car po ito. Ang ganda, mga electric car. Enjoy mo. Kaso pag naubusan ng kuryente, ay magtutulak ka pala, So, nakatungtong ka ba sa pera? O you got to be founded with God. Dapat po, conscious tayo lagi sa mga gustong paggawa sa atin ni Lord. So, ang campaign natin, itong sowing and reaping, all through the year. Campaign natin to. Sabihin mo nga sa katabi mo, itanim mo na yan. Amen? Ano mga imbak-imbak mo
What are your barns? Ano yung imbak mo? Baka mamaya, ang dami nating dapat i-declutter. Kanino kaya cabinet itong nakuha ko? Ha? Di ba minsan, punong-puno yan, no? Nakakahuna, eskaparate, hindi, itanim na yan. So that you will be significant to your society. Amen? Huwag kang papayag na ang dami mong imbak. Yung po ang tinasabi ng Bible. Or else it is betrayal of justice of God. Amen? Ilan ang relo mo? Ilan ang cellphone mo? Hindi, memorabilia ko to eh. Souvenir to, binigay sa akin ni Love. Hindi nagagamit eh. Yung sapatos na ginawa mo museo yung bahay mo. Ano pa? Meron ka bang gitara? Meron ka bang extra piano? Dalhin sa outreach na yung mga yan. Amen? Ha? Itanim na yan. Bakit? Kumukuha ng space sa bahay, wala nang malakaran. Napapanisan ba kayo ng ulam sa refrigerator? Imagine, naka-rep na, napanis pa. Ipamigay na yan. Bakit? Sapagkat meron pong mga makikinabang sa mga yan, kaya sa laging nasisira. Amen? Ha? Tingnan sa katabi mo, anong meron ka pa? Anong meron ka dyan? Money is just a tool. It's not a score in life. Nalalamangan niya ako. Parang mas sisipagan ko pa. Baka gumaganon po tayo eh. No. The most foolish among us will place their focus on their properties, on their wealth, on their money. It's foolishness. Yun po ang turo ng Bible eh. Kasi po ayaw po ng Diyos yung imbak ka lang ng imbak. Paggamit natin yan. Because unchecked greed will destroy any person in time. Baka po, masyado kayong malungkutin eh. Konti lang yung pera ko. Naku, buti, ba't siya nakakuha ng trabaho ngayon? Ba't hindi ako na-promote? Ang saming sama ng loob. Hindi tama yan. Meron pong para sa inyo talaga. And yet you say you believe in Jesus pero you're not engaged. Hindi po pwede. Itanim mo ang sarili mo kay Lord. Hindi pwedeng puro ka FB streaming. Are you with me? Baka po pwedeng, di ba nag-streaming naman ako. Kala nyo, ganon? No. Gusto ni Lord, you get engaged in the community. Ang tagal ko na sinasabi nito. Yung report na natatanggap ko, sabi niya, same people. Nagbukas na naman kami. Ikaw, magbubukas ka na naman? Pagod ka na eh. Involve other people. Magtanong po kayo, sino yung 5 ang outreach na hawak? At ikaw, 0. Engage. Hindi po tayo pang FB streaming lang. Do you follow? Do you understand that? Sino po yung wala pang tinutulungan? Pustahan tayo, wala magtataas ng kamay. Ganito po ang MCC. When we wake up, we are in a search and rescue mentality. Outside the church. Outside your cell. Sino pa kaya ang lulugo-lugo rito? Sino medyo depressed? Sino pagpe-pray ko? Sino yung aabutan namin? Amen? Search and that's what we are. Love and justice. Engage in a warfare. Because the rule is, iron sharpens iron. Ay nako, umattend po ako ng cell. Tapos nagkiskisan lang po yung ugali namin. Yun nga ang purpose ng cell group. Magkiskisan para mag-mature ka. Amen? Para matuto ka dun sa mga, ayoko yung tinuturo niya. Tinuturuan ako, paano magpatawad. Hindi ko nga babatiin yung pinya nga, hawak ko na ng 1 taon eh. Kiskisan po talaga ang cell group. There we receive teaching, and then nare-rebuke tayo ron, and then we are corrected, and then we are trained. Amen? Ganyan po. Huwag po kayo matatakot na, mabuti pa yung tahimik lang ako dito, mag-isa sa bahay. Hindi po kayo magmamature, hindi kayo lalago, and God cannot use you. Engage people. Ito, medyo masakit to, pero sasabihin ko Kinausap ako ng isang tao, sabi niya, saan ako nagkulang? Ano ang kulang sa anak ko? Bakit siya naging rebelde? Ba't yung anak ko nagtanan kagad? Ba't yung anak ko hindi natapos sa pag-aaral? Ba't yung anak ko na-addict? Pag-uwi po ako, naghahanap ako ng mga, ano sasabihin ko nito, Lord? Ano sagot? Tapos pag binalikan ko siya, ito po ang binigay sa akin ni Lord. Together? Go. At kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kung di inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ano ang kulang ng mga magulang ngayon? Ba't nagre-rebelde yung anak? Tatamad-tamad.
What's wrong? May kulang. Hindi sila ibinabalik sa turo, sa why, sa aral. Bakit tahimik yung magulang? Itong number one na reason. Di alam ng magulang ang aral at saway ng Panginoon. Siya hindi siya nagbubuklat ng Bible. Wala rin siyang cell, hindi siya nagpapaturo. Ba't siya magtuturo? That's a problem in our time. Kaya we want you to engage people of all your goodness. They got to hear what you've learned in life. Ito pangalawang dahilan. Nahihiya yung tatay sa anak dahil di rin siya sumusunod sa aral at saway. Are you with me? Hindi pala magtuturo yung magulang eh. Bakit? Nahuli siya ng anak. Meron siyang kachat na ibang babae. And so pag sinabi niya, huwag kang mag-chichicks ha, hindi niya masasabi yun. Bakit? Hindi siya sumusunod sa saway. We have to bring people into God's rebuke again. Engage them. Kaya pupunta tayo sa Laos, kaya pupunta tayo sa Morocco. Because these people will be under God's destruction. They have betrayed God's love. At kailangan po may magpapaalala sa kanila na magbalik loob sa Panginoon. Amen? Ha? Tanong mo yung katabi mo, sinasaway ka ba? Pwede ka ba sawayan? Ay. Meron akong isang dahilan, but nasasabihin sa inyo, ba't nyo gagawin yan? Kapag ang isang tao po merong otong bago, ang buhay po niya ay magbayad po siya ng 5 taon. Yung housing loan po niya ay mga 25 years to pay, mga ganun. Pero gusto ko introduce sa inyo ito, yung agape loan. Bago po yan. Nakautang na ba kayo dyan? Sabi po ng Bible ay, hindi lang 5 years, hindi lang 25 years, all years to pay. Oh, magbigay ka ng pag-ibig. Hanggang kailan? Pag nag-church lang ako sa MCC, hindi. Habang buhay yan. Look at these words. Look at these words. Together? Go! Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban sa utang na mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, ilang buwan mo huhulugan yung damit na yan? Yung kinuha mong bigas, ilang buwan mong huhulugan? Yung kinuha mong cellphone, ilang buwan mo huhulugan? Nakatali ka doon, hinuhulugan mo di ba? And so, here you are, you would like to give your offering, and yet, you could not. Tapos naalala mo, nga pala, yung bukid nakasanla. Kailan yan? Hindi pa nga nag-uumpisa eh. Kailan mo babayaran? Hindi nga ako nakakabayad. And so, the more you are reluctant to get involved into the giving, hindi ka makapagtanim. Bakit? Ang dami mong atraso. Ang turo po, huwag kayong magkautang ng ano paman. Because yung utang-utang po, sabi po ni Santiago, you are too presumptuous. Bakit? Buhay ka pa ba bukas? Ba't ang lakas ng loob mong umutang? Sino magbabayad niyan? Yung misis mo. Meron pa bang batas na ganon? Pag namatay, hindi nasisingilin? Ay, baka wala pong ganon eh. Think about it. Pero, yung iba magpapabaya siguro, yaman mo na nga. Namatay na si kumpare, yaman mo na. Pero you're too presumptuous na you can pay. And you cannot. Buhay ka pa, punong-puno ka ng nervyos, ng stress. Sabi ng Bible, huwag kayong magkautang ng ano paman, huwag kayong masyadong mahilig sa credit card and all that. You will be worried. Stress-free dapat tayo. Pero ito, dapat utangin natin to. Yung pong nanuntok ng asawa nung araw, dapat bumawi kayo sa misis nyo ng todo ngayon. Amen? Yung nagpasama ng loob dahil ikaw ay nagkirida, gumanti ka ng gusto ngayon, may utang ka. Hindi pwedeng basta, sorry na. Ayaw magpatawad nito, kala mo sino? Ikaw pa ngayon ang galit. No, may utang ka, ang dami mong atraso, magbabayad tayo. Sabi nga natin ng malakas to, Lord, magbabayad ako dahil sa lami ng aking mga kasalanan sa iyo. Teka muna, Pastor, binayaran na ni Jesus yun. Tama. Bayad na po, and because of that, you are forgiven, you are justified, you are secured. Pero, ang motivation po ng paglilingkod, dahil sa laki ng atraso ko kay Lord. Amen?
Hindi niya ako kinanti. Hindi ako pinatamaan ng kidlat. Gaganti ako kay Lord. Lalo kong aayusin. Amen? Umaayos po tayo. Huwag po kayong gagalaw na parang wala kang atraso sa Diyos. Kasi po, God is the God of justice. Sabi niya, hindi man lang to mag-aruga ng kanyang kapwa. Siya inaruga ko. Hindi man lang ito magpatawad sa kanyang kapwa. Look at these words. Ito po, sa Greek po kasi, pag binasa niyo ang Bible, 4 na klase ng pag-ibig. Ito po, tungkol sa pamilya po yan. Natural na natural yan. You love your mother, your father. Storge. Yung philia, ito po yung philosophy. Alam ba, gusto mo nag-aaral. You like studying, philosopher ka. No? O gusto mo ng barkada. No? Philia rin ang ginagamit dyan. Itong eros, naku, pinakamadali ho yan. Yan ang pinakamadali. Yung bang, ganda ng kanyang mga mata. Yung baba niya, gumaganon. Ayan, pag-ibig po. Ang tawag po rin sa pag-ibig na yon, eros. Ay, grabe. Yung mata niya, laging nakamulat. Eros po yun. Meron ka mga type sa kanya. Puro katawan po yung pinag-uusapan dyan. Ngayon, itong agape, hindi masyadong pinapansin yan. Ito po talaga ang turo ng Bible. Ano yung sabi ng agape? Sacrifice. Sacrificial love. Amen? Ito po yung mga, ganito. Ito na, Ito po yung agape. Para magtanim tayo talaga sa mga hindi karapat-dapat. Ito po, sermon po ni Jesus to, hindi po sa akin to. Sabi niya, kung magsisigawa kayo ng mabuti, sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Bakit mo siya best? Ay, mabait siya sa akin Ay, sabi niya, ginagawa rin ng non-Christians yan Bakit mo siya pinadala ng ulam? Ba't mo binati ng birthday? Binabati kasi ako ng birthday. Pinadalan din niya ako ng ulam. Tumatanaw akong utang loob. Sabi niya, pagans do that. Sabi niya, hindi yun ang agape. Gumaganti ka lang pala Sabi niya, hanapin mo yung hindi makakaganti. Eto na mas malupit ng susunod. Gusto ko, samahan niyo ako magbasa. Medyo nininervous kasi ako pag nag-iisa Together, go. At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan niyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Makakabayad tong si Eloy, pautangin ko. Ay, makakabayad tong si Bernard, meron tong bukid na malaki, pautangin ko. Sabi ni Lord, hindi yan yung agape, hindi yan. Sabi mo sa katabi mo, Benz, pautang nga, Jay. Now, alam ko po, issue to sa panahon ito. Binabanggit ko po ito habang wala pang nag-aaway dito. Amen? Yung pong mga tao ngayon, lalo na Pilipino, gusto ko lang banggitin ng konti ito Pag umuutang po yan, papangako niya lahat, dapat alam niyo na yon. Katapusan, bigay ko sa iyo, ikaw naman. Di ba? Kasi po may kailangan siya, pupuntahan ka niyan araw-araw, susuyuin ka niya, di ba? Kamusta ang bukid mo? Pinagpe-pray kita. Ganun po, di ba? May kailangan siya sa'yo Ngayon, itanhanda mo yung puso mo, ito mo sinasabi po ni Jesus. Kung yung nangutang sa'yo, hindi makabayad, huwag niyo pong gagawin ito. Ginagawa po kasi ngayon to dito sa MCC. Pag nakita ko yung pastor dito sa church, talaga, aalis ako dyan. Ang laki na atraso sa akin yan. Hindi ko siya patutungtungin dito sa aming outreach na to. Huwag po. Pwede pong makiusap. Please don't do that. The only way in which you would prove that your sins are forgiven and that you're a believer of Jesus Christ is when you allow the prodigals to come back. Amen? Allow them to meet with you. Nakayuko po ng konti. Medyo mayabang pastor kasi hindi man lang mag-sorry No. Reach out to them because they're afraid or they're shy. Okay. Kayo naman pong may utang, tayo po na may utang,
Wag naman po kayong magmamalaki. Kala ko ba naman Christian yan? Sinisingil ba naman ako? Hindi po porke siningil kayo, sa demonyo na po siya. Hindi po gano'n, ano? Maniningil po yan kasi po nangutang po kayo, di ba? Ang pinapakiusapan lang po rito ay hanggat maaari sana ay maiwasan natin na we hate each other simply because of these issues. Kaya po dito sa church halos ang gusto kong instruction sana ay huwag mag-utangan. Are you with me? Huwag sana. At magtulungan na lang po. Isa po, ang pinakamaganda pong utangan talaga, ito sabihin ko sa inyo, institutions. Go to banks, medyo mataas ng konti, pero doon po, magaling po sila maningil kasi. Ang problema po sa mga personal na utang ito, dahil kaibigan mo siya o kapatiran siya, dededmahin mo. At pag dinedma mo siya, ang iniisip mo, ang bait niya. Ang totoo nun, pinapakulam ka na po nun. Huwag niyong abusuhin po rin, ay mabait yan, unahin ko na to. Tapos siya, hindi mo kinakausap. Kausapin po natin. Are you with me? Okay? Sabi po sa akin ng bangko, dun sa Cabanatuan City, alam mo, Pastor, kung makikipag-usap lang sa amin, yung mga tao, wala pong maiilit na lupa. Kasi tao rin kami, marunong kaming magbigay. Yung mga policy, ina-adjust po yan na, ano tawag nila ron? Nire-reconstruct po yung mga loan, di ba, Ate Pibi? Pero if they stop seeing us, and they do not answer our calls, and our letters have no response, we have no recourse but legal matters. We will take their properties. Please communicate. Are you with me? Communicate clearly. Now, ngayon, ito po, Christian ka na ba pagka naningil ka? Ito po ang gawin na lang natin, no? Magtulungan po tayo, tulungan nyo para magaang na mababayaran po nila. Amen? Now, there is a reward. Merong reward pala pagka namuhay ka ng may katarungan sa buhay. Amen? Pag katarungan po, may atraso ko, ibig sabihin nun ay makipag-usap ako o aaregluhin ko yan. Alright? Justice. Again, everybody, ready? Go. Sabi nyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapalaan natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa ating nagawang kasalanan? Sinusumbatan si Lord. O yung mga saserdote, sabi niya, walang saysay maglingkod sa Diyos. Nagkakasakit din yung anak. Nasisingil din sa utang. Nadedenggi ka rin. Nagkakaroon ka rin ng coronavirus. Nasasabi niyo ba yan? Nagigipit din. Ay, hindi ako ginantipalaan ni Lord. Sabi niya, huwag kayong magsasabi ng ganyan. I want you to read this very heartfully. Together? Go. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya, pinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Grabe to. Sabi ko, Lord, tinatandaan mo po pala yung bawat pagkakaloob namin. Hindi ka namin sinisingil na nag-offering ako wala man lang answered prayer kahit isa. Baka po naniningil kayo ng gano'n sa Diyos. Sabi niya, pag mamaya po meron tayong usap-usap Nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Maya-maya po nakikita-kita tayo, di ba? At pag nag-usap-usap, nakikinig pala si Yahweh. Meron kaya siyang thank you sa akin? Meron kaya siyang paggalang sa akin? May pagsamba? Pinopromote ba niya ako? Mag-pray ka, sister. Pinopromote ba ako nitong taon to? Sabi niya kasi pinapakinggan niyang mabuti ang kanilang mga usapan. At pinapatala sa isang aklat ang mga pangalan ng gumagalang sa kanya. I want you to take note of this very carefully. Pinapakinggan yung salita mo sa bahay. Yung iniisip mo, nababasa ni Lord. Baka punong-puno ka ng panunumbat sa Kanya. Sabi po ni Lord, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Ito lang, consolation na. Ililigtas ako ng Diyos. Itatangi niya ako. I will be distinct in my neighborhood. Amen? Yung anak ko, hindi babatok-batukan sa kalye. Aangat, igagalang.
ang susunod na henerasyon, kahit patay na ako, yung mga anak ko, hindi maghihirap. Tatandaan ni Yahweh ang iyong paglilingkod. Itanim natin ang ating buhay sa Kanya. Amen? Tumayo po tayong lahat. Mahirap po bang dumukot para mag-offering? Mahirap po bang lumabas sa ating mga schedule? Itanim natin ang ating mga talento, our time, our treasures, and our talents to the Lord. Kasi po ito ang mga pangako niya. Amen? And so hawakan po natin ating mga puso. Can we renew our commitment to God? Sabihin natin, Panginoon, natangay po ako ng napakaraming mga turo. Naging limitado ang aking paglilingkod, ang aking buhay sa iyo. Trabaho, bahay, aral, bahay. Mamaya po, kausapin niyo po yung mga nagyayaya sa inyo. Sabihin niyo sa Kanya, Panginoon, gusto ko pong sumali. Itataya ko ang aking mga oras at mga talento sa iyo. Hindi ako magtetengang kawali sa mga panawagan sapagkat mayroong kang ganti sa sino mang ayaw at sa sino mang nagpaparangal sa iyo. Come on. Speak to the Lord. Speak to the Lord. Engage in social justice. Engage your community. What is your target area? Or target people perhaps? Pakinggan mo ang mga panawagan at panalangin ng mga kapatid kong ito at ibigay mo sa kanila ang mga naisin ng kanilang mga puso. Patawad mo ang aming mga kasalanan, Panginoon, at bigyan mo kami ng pagkakataong lumakad minsan pa sa lupang ito na may pakakilahok sa lipo ng aming ginagalawan. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.